She just put it on the show because she doesn't want to be eliminated. So sweet. Okay. Maybe this isn't just for the show. I was so scared. And also a little hungry. But mostly I was scared. Why? She was one of your friends. I really trust my friend. We need to find her. What if I had taken my glasses out? But she... Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Sorry, Oreo. May tiwali, may tumo. Dito, sa punto. Okay, Oreo, stop. Punto. Diretso. Ayon sa abogado ni Ramil magnetic lead siya, nakatagal ng investigahan kung sino yung mga nagsusunod. Then other matters na siya lang talaga ang nakakala because of history dito sa Laganang Duterte. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Palad, ayon kay si Ramil Andreaga, marami pa daw mga nakareserbang sasabihin. Marami pa daw itong sasabihin tungkol kay Sara Duterte. Lalo na pag napagbigyan siyang makapagsalita doon sa Kamara. Kung natutuloy yung hearing ng Quadcom na sinabi ni Congressman Benny Abante, ilalabas niya raw doon ang marami niya pang nalalaman. Ganun din kung may investigasyon ang ombudsman, ilalabas niya raw ang iba niya pang mga alam. Marami pa daw siyang hindi nabanggit. Yung mga kulang pa raw yung mga nasabi niya doon sa kanyang affidavit, mga pa lang yun. Ayon dito kay Atty. Palad, abogado ni Ramil Madriaga, kung makukuha lang, mariretrieve lang yung tatlong cellphones. May tatlong cellphones pala itong si Madriaga na nasa kustodiya ng Regional Trial Court ng RTC. Bakit nasa RTC? Ay kasi ebidensya yun eh. Ebidensya yun laban kay Madriaga sa kaso daw di umano laban sa kanya. Kasi may kaso nga siyang kidnap for ransom. Ang isa sa sabi niya sa kanyang affidavit, susuportahan yun, i-corroborate yun nung sa laman ng kanyang mga cellphones. Kaya lang sa ngayon, yung cellphones na yun, nandun sa korte. Nakatago yun, ang korte, ang kustodya ng mga ebidensya na yun, dahil ebidensya nga yun laban kay Madriaga. Pero sabi niya, mayroong mga laman yung cellphones na yun na patunay doon sa mga binabanggit niya sa kanyang testimonya, sa kanyang sinumpaang salaysay, yung kanyang sworn affidavit. Kaya sumulat sa NBI para kanyang abogado para kung pwede mapayagan na ma-request sa korte na makuha yung mga ebidensya ngayon para ma-clone. Yung ibig sabihin, yung laman ng nasabing cellphone ay ma-clone ng NBI kasi nandun yung mga ebidensya. Kaya matindi yan, ano? Pag lumabas nga naman yung mga cellphones na yan at nandun pala yung mga yung mga palitan ng mensahe ni Sara Duterte at saka na yung cellphones na yun ay naglalaman ng mga sensitibong mga ebidensya na magpapatunay, lalong magpapalakas ng kanyang mga sinabi doon sa kanyang sworn affidavit. Kapag totoo yun, napatunayan yan dyan sa cellphones na yan, ay talagang mahirap ang lagay dito ni Sara Duterte. Hindi lang si Sara Duterte, yung mga nababanggit pa doon,
Ha? Ayon kay Ramil Madriaga, mayroon daw. Nandun daw ang mga ebidensya. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Palad, sinabi ni Ramil Palad na sinabi ni Atty. Palad na marami niyang ebidensya nandun sa cellphone. Kaya nabasa ko yung sulat Nabasa ko yung sulat ni Atty. Palad sa NBI. Papatulong sa NBI na hingin mag-request sa korte na kung pwede ma-release muna yung yung cellphones na yun para makuha yung mga ebidensyang nandun. Yan, abangan natin yan mga kapunyon, mga kababayan. At nag-press con ngayon si Atty. Palad. Ang topic nila ngayon sa press con nila, si Harry Roque. Kaya daw nakulong si Ramil Palad, kagagawan daw ni Harry Roque. Kasi noong February 2022, Sige, pag ikaw tinulungan umano ni Ramil Madriaga yung 17 magsasaka ng Mariveles, ng Morani, ng Bataan. Kasi kinakamkam daw nung Bianchang Corporation ni Harry Roque, kinakamkam umano nito. Kasabwat ang mga Filipino-Chinese. Kasi pagtatayuan sana doon ng Pogo. Grabe, mahalawak yung pagtatayuan ng Pogo sana doon. Asusyo si Harry Roque, yung kanyang corporation, at saka yung mga Chinese na mga Pogo. Kaya lang, kinasuhan nga si Harry Roque sa ombudsman. Nila Palad, nila Ramil Madriaga. Kaya nagalit si Roque. Ginantihan umano sila ni Roque. Yan ay yung